Mga disciple po tayo ng Lord, kaya wait lang po tayo kay Lord. Patuloy lang po tayong maniwala, magtiwala po sa Kanya na may gagawin po siya. Sa verse 8 po na miss ko, my true disciples produce much fruit. This brings great glory to my Father. So yun po, sa disciples of God, kailangan po natin matutong maghintay, manatili sa presensya ng Diyos. At habang naghihintay tayo, hindi po nawawala. Bagkos patuloy pong nagpapatuloy na namumunga habang naghihintay. Amen po? Amen. Natututo po ba tayo? Amen. Amen po. You as a branch, sa atin po, you are connected to the Lord Jesus, the true vine. Patuloy po tayong manatili bilang mga branch ni Lord Jesus. In Christ you can gain strength. Sabi po dyan. Sino po yung malakas dito? Amen. Lahat po tayo. Bagamat sometimes nanghihina, sino yung hindi nanghihina? Pakitaas yung kamay. Ako lang. Lahat po tayo nanghihina, di ba? May point sa buhay po natin na parang hindi mo na alam kung anong nangyayari sa iyo. Pero sa Lord, because we are in Christ, you can gain strength. May strength kay Lord. Amen? Amen. May kalakasan po sa Panginoon. Kung minsan man nakikita natin yung buhay po natin, parang wala nang pag-asa. Kapatid, may pag-asa. Yung pag-asa lang natin dito, whether viewer natin ang wala. Pero si Lord laging meron. Di po ba? At yung tinitingnan natin yung pag-asa natin, nakapoint sa mga bagay-bagay, sa trabaho natin, sa kung ano meron tayo, sa negosyo. Kapatid, mawawala po yun. Yung pera mo sa bangkong napakalaki, na milyon-milyon siguro, mawawala yun. Pero kay Lord, amen, punong-puno tayo ng pag-asa. In Philippians 4, chapter 4, verse 13, sabi po, for I can do everything with the help of Christ who gives me the strength I need. Amen? Yan po, available po sa atin. Lagi lang po natin hingin sa Panginoon. Wag po nating gawin na laging last si Lord bago natin tawagan. Yung gumagapang ka na, tsaka, Lord, Lord, tsaka mo na, Lord, tsaka mo siya tatawagin. Nung kailang hilahod na yung mga paa mo, hindi mo na alam lahat kung ano, tsaka ka pala tatawag. No? Huwag po natin gawin yung ganun. The moment pa lang, alam mo, may big problem ka, may solution dyan. Kung may mga bagay yung kinakaharap na hindi mo kaya, may solution pa rin. Si Lord pa rin ang solution sa lahat na yan. Amen po? Amen. Amen. Praise God. As a branch connected to the true vine, in Christ you will find answer. Napakarami na pong sinagot dito ng Panginoon at sasagutin pa. Amen? In John 15:7, but if you stay joined to me, and my words remain in you, you may ask any request you like, and it will be granted. If you are joined, you are connected to God. Amen? So, kita niyo po yung mga bagay na benefit natin bilang mga Kristiyano na nakadikit sa vine. Di po ba? It will be granted to us any request na hihingin po natin sa Panginoon. In John 15:16, sabi po dyan, you did not choose me, but I chose you and appointed you that you should go and bear fruit. And that your fruit should remain, that whatever you ask the Father in my name, sabi po, kay Lord Jesus, He may give you. Si Lord po ang pumili sa atin. Hindi po kayo namili kay Lord. Kaya po wala po tayong karapatan na tumanggi kay Lord. Oh, ayoko na, Lord. Diba? Tawagin mo ko, alis ka na. Pero si Lord, ang kagandahan kay Lord, lagi siya naka-ready, embrace ulit tayo kahit ano man yung ginawa po natin eh. Dahil nga pinili niya po tayo. Sabi po doon, hindi pa man tayo, wala man tayo makita maganda sa atin, yet minahal tayo ng Lord. Nung binigyan niya po si Lord Jesus, nung namatay sa cross, doon pa lang talagang iba nang makikita mo eh. Talagang mahal na mahal tayo ng Lord eh. Amen po? Kaya huwag po tayo minsan magtatampo kay Lord kung may mga bagay po nangyayari na hindi natin maintindihan. Patuloy po tayong manatili. Kung pinili ka at tinatanggap mo na pinili ka kay Lord, wala tayong dapat ikatakot. Kasi po meron po tayong Diyos eh. Meron ka ba pipiliin na isang
pinili mo, tapos papabayaan mo. Hindi po ganun ang Panginoon. Mas pinili ka ng Diyos, pinili ka ng Diyos. Hindi po nagbabago ang Panginoon Diyos sa pagmamahal niya sa bawat isa po sa atin. Na kung ano man po yung mga bagay na ginagawa po ninyo, hindi po nakabase dyan ang pagmamahal ng Diyos. At pinili niya po tayo. Hindi man tayo kaibig-ibig, inibig po tayo ng Lord. Pinili tayo, pinapoint tayo to bear fruit. Amen? Hallelujah. Purihin po ang Panginoon. You will bear fruit that pleases the Father. In John 15:8, my true disciples produce much fruit. This brings great glory to my Father. So it gives glory to the Father. Pagpatuloy po tayong nagkakaroon ng bunga bilang mga Kristiyano at yung benefit niyan, tayo yung mag-i-enjoy. Maaaring sabihin natin, hindi natin pa makita yung mga bagay na yan, pero as time goes by, marami pong papakita sa atin ng Diyos na hindi lang siya sa salita niya, ipapakita mismo sa inyo na siya yon. At siya yung gagawa nun ng mga bagay na yon, ng mga bagay na inaasahan natin. Kung hindi pa man dumarating yon, si Lord po yung magbibigay nun. At sabi doon, pag nakita na ng Lord na marami ka ng mga bagay na nagiging bunga sa buhay mo, kasiyahan po ng Panginoon. Katuwaan po ng Lord na makita po yung bawat isa sa atin dito na nabibless, na pagpapala, umaangat ang buhay, gumaganda ang buhay, yung mga dreams natutupad, yung mga wants and longings na nakukuha, of course, sa kalooban ng Panginoon, natutuwa po ang Panginoong Diyos doon, ang God the Father. Fruit in the Bible also means action or deeds. Amen? Yung mga pag-uugali po natin, mga kilos natin, may papakita doon kung yung mga fruits natin talagang good. Amen po? Amen. So, pamamagitan ng mga gawa natin, patuloy din matutuwa ang Panginoong Diyos. In Matthew 7:16, you will know them by what they do. Thorn bushes do not bear grapes, and briars do not bear figs. So, totoo naman po, makikita talaga kung ano uri ng prutas meron ka pagka kung ano yung nakikita sa'yo. Diba? Kung medyo palasakit ka sa magulang mo, kung hindi ka marunong rumispeto sa iba, diba? Yun yung mga bagay na patuloy na babaguhin. Lahat naman tayo may binabago ang patuloy pa ng Diyos. Wala namang perfect dito. At wala pong sino man na mag-aakusa sa atin. Ikaw, kung ganyan ka talaga, patay mo ng Kristiyano. Diba? Wala pong ganon. Sabi po, hindi po tayo judge. Si Lord Jesus lang po yung po. Si Lord Jesus nga po, hindi po na-judge. Ano po yung karapatan po natin? You will know them by what they do. Sabi doon. Tayo po dito, mga good fruit tayo and nagpo-produce pa ng mga good fruits. Amen? Amen. In Matthew 7:17, a healthy tree bears good fruit, but a poor tree bears bad fruit. Amen. Lahat po tayo ay healthy tree. Healthy that bears a good fruit. As a branch kay Lord Jesus na nakaugpong po sa vine ni Lord Jesus. But a poor tree bears bad fruit. Amen? Please, sabi po dyan, you remain in love with Christ through obedience. In John 15:9-17, as the Father has loved me, so I have loved you. Now remain in my love. Amen. Remain in God's love. Patuloy po tayong manatili po sa pag-ibig ng Diyos. Katulad ko nasabi po kanina, ang Panginoong Diyos hindi po nababawasan yung pag-ibig sa atin ng Lord. Na kahit ano man ginawa mo, nananatili siya. Hindi po siya nagbabago. Constant po ang pag-ibig ng Lord, hindi po katulad ng pag-ibig natin. Na minsan, sobra-sobra, minsan naman kulang-kulang. Pero si Lord Jesus constant. Hindi po nagbabago, hindi nagkukulang. Laging buo. Amen? Lagi po siya nandyan, nagmamahal sa atin. Sabi nga po, as the Father has loved me, si Jesus Christ, so ganun din po tayo minamahal po. Sa buhay, even si Lord Jesus na patuloy na nagmamahal po sa atin. At sinasabi nga, remain in my love.
Amen? Marami po tayong benefit pag patuloy po tayong nagre-remain sa pag-ibig po ng Diyos. Amen po. Amen. In John 15:10, if you obey my commands, do we obey the commands of God? Amen. You will remain in my love. Sabi po, just as I have obeyed my Father's commands and remain in His love. Nakita naman po natin yan kung paano pinakita ng Panginoong Jesus yung pag-ibig niya sa Father. Di ba? Hanggang doon po sa cross ng Calvary, pinakita po niya yung pag-ibig niya sa Panginoong Diyos, yung God the Father. Hindi po niya tinignan yung mangyayari masasakit sa kanya. Ibinigay niya ng buong-buo yung buhay niya. Even kahit alam niya magkakadurog-durog yung katawan niya, patuloy niya ibinigay niya yung sarili niya para sa iyo at para sa akin. Para pakita niya yung pagmamahal niya. Una sa God the Father, pangalawa sa atin, sa mga tao. If you obey my commands, you will remain in me. Alam mo, dito po sa particular verse na to, marami minsan na misunderstood ng mga tao. No, once na disobey sila sa salita ng Diyos, akala nila, katulad na sabi ko kanina, nauunahan ko, akala mo na nababawasan yung love ni Lord, pero hindi po. Never na mangyayari na pag may ginawa ka, kung yung pag-ibig ng Lord sa iyo, before nasa 99%, magiging 98 na lang. Hindi po. Patuloy po, sabi ko nga kanina, constant ang love ni Lord. Hindi po nagbabago. Sa tao siguro, gano'n. Dati yung 100% lang po sa akin, kasi ginawa mo ko na ganito, hindi ka ganyan, gano'n. Si Lord, hindi po. Patuloy siyang nagtatapatuloy po. Patuloy po siyang nananatili. At patuloy po tayong ma-inlove sa Lord na patuloy na nakaugpong po sa bahay. Amen? Amen. Amen. Praise God. Kunti na lang po tayo, malapit na po tayo matapos. As by conclusion po, sabi po dyan, are you a disciple of the Lord? Amen. Ilan lang po yung nag-amen. Amen. Lahat po tayo, are you His follower? Do you have relationship with Him? Amen. Are you attached to the true vine? Amen. Hallelujah. Purihin po ang Panginoon. Then your purpose is to stay connected to the vine. Nabasa po natin kanina yung una po mga slide. The smaller branches of Hampton Court vine are 200 feet. From the main stem, they still bear the sweet and delicious fruit because they are connected to the vine. Amen po. Dito niyo po yan, 200 feet from the main stem. And yet, nakakonect pa rin po sila. Ang layo po nun. Nakikita niyo po, yung delicious fruit, yung sweet fruit, patuloy. Patuloy po na dumadalo yung nutrients. Lahat po ng bagay. Kahit sabihin mo, ang layo-layo na po nun from the main stem. And yet, patuloy na nagbubunga. Ganun din po ang Panginoong Diyos. Kahit gaano kadami po ang tao na inuupo ng Lord, na everyday na may tumatanggap po sa Panginoong Diyos at inuupong po doon sa bahay niya, patuloy po yung love ng Lord. Hindi po nakukulang, hindi nagbabago, hindi patuloy na constant po yan. Yung mga fruit na ipuproduce po nito, yung mga good fruit na ipuproduce po nito, patuloy po yan at hindi nakukulang. You are connected to bear fruit and please the gardener, the Father. Remain in love as you love the other branches and those who will be connected to the vine. Amen? Meron na po ba kayo nakitang vine na nakakonect na nag-aaway? Hindi, di ba? Kasi naman talagang doon sila eh. Wala na, nutrient na nakukuha. Hindi, walang ganun eh. Kaya sa atin, tayo daw po mga Christians, pagka medyo nakikita mo na, nakakonect to, kaya alas ka na. Ganun, minsan na nagkakaingitan. Sa church po, walang ingitan. Amen? Amen? Patuloy, pareho-pareho po tayong binibilas ng Lord. Iba't ibang pamamaraan niya lang po. Iba't ibang gravity ng blessing ng Lord ay binibigay. Amen? Amen? Kaya patuloy po natin ibigin na natin patuloy yung nandyan. Amen? Pakita niya sa mga baba na katabi niya. Hindi, ibigin po natin ang patuloy. Kasi tayo po yung naglilingkod sa Lord. At yung mga darating pa, patuloy po natin ibigin. At ang church po ito, patuloy na nag-welcome po. No? Hindi po tayo namimili kung ano ka, anong estado mo, anong sitwasyon mo sa buhay, ano yung mga pinagagawa mo, diba? Kung ano man yan, si Lord ang babago dyan. Si Lord po ang patuloy na kikilos. Kaya lahat po dito, welcome eh. Amen po?
Amen. Purihin po ang Panginoon. Remain in love as you love the other branches and those who will be connected to the vine. Yung mga mag-join pa po sa atin pong sa ministry. Patuloy din po natin mahalin, patuloy natin encourage. Kung may nakita man tayo nanghihina, kung mga bagay po tayo nakikita po sa kapatid natin, patuloy natin din silang encourage to remain in the vine. Patuloy po magtiwala sa Panginoon at patuloy na lumapit po sa Lord. Sapagkat doon lang po, as long as nakastay tayo sa vine, nakakonect po tayong patuloy, alam po natin ng Lord ay lagi pong nandyan. Hanggang magkalinga, hanggang patuloy na pagpalain po tayo, hanggang patuloy na kumilos po sa ating buhay. Amen? Amen. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Yes. Hallelujah, Lord. Hallelujah natin tumayo. Ay,